Magandang buhay kapwa ko Pilipino. Ito po ay aking opinion lamang sa SONA 2025 ni Marcos Jr. Ang aking pong iniisip ay inunahan tayo ng apology ng kanyang iniquities or ineptness ng kanyang performance. Ang tawag dun, pseudo apology or non-apologetic apology. Yun po ay superficial in psychology na pag-acknowledge ng isang kamalian pero it does not truly accept responsibility or accountability to show remorse for the kapalpakan ng kanyang administrasyon. So, other psychological attributes can be said na napaka-defensive ng attribution niya. And, anong tawag doon? It's not really the message, but the messenger. What if yung message na yon ay si Sara Duterte ang nag-deliver? O kaya ang matandang Duterte? So, we go back to your credibility. Ang pinaniniwalaan ng tao ay hindi yung sinasabi mo, kundi yung actions na nakita nila. Whatever they saw in the past 3 years, yun ang paniniwalaan nila. May 6 po na points na mga nag-critic sa kanya, which is the lack of substance and concrete plans ni Risa Hontiveros at saka ni Mig Zubiri. Kulang daw ng substance ang kaniyang mga sinasabi. I agree with that kasi halimbawa, example sa 5 million na housing units kasi dun nga sa aking unang video kung nakita niyo yun, in respect to the target na 6 million housing units for the next 6 years, meaning tag 1 million kada year. So, nasa ang lugar po yung 5 million. At ang 5 million ba yan, rehabilitation ng mga naiwan or nagawa na sa time ng Yolanda ni President Duterte. Kung 6 million na yan, baka wala na tayong mga informal settlers sa shoreline ng ating Manila area man lang, di ba? So, sana i-quantify niya which is specific. Halimbawa, dito sa Divisoria, ito yung mga nagawan ko na, ilang milyon yan na nilipat ko sa area na to. Dapat na-quantify niya yon, di ba? And number 2 is human rights. Accountability regarding political prisoners. Ito po ang decry ng human rights advocates, the HR defenders, and the indigenous people. I think this group of people are asking ano pa ang nangyari kay Duterte. Bakit niya ipinadala yun sa The Hague na iba man doon sa mga findings ni Senator Amy Marcos. Number 3 is the climate and energy crisis, na ang mga advocate ng energy dapat ang plant fossil fuel ay na-phase out na at saka nagre-rely lang siya daw sa private investment. What if walang mag-invest para sa energy generation? Parang kulang din daw yata yan. Number 4 is from kilusang magbubukid ng Pilipinas, lack of genuine land reforms or programs. Maganda sana dito, ilang irigasyon ang nailagay sa last 3-year period niyang panunungkulan. Anong places? Quantified dapat. At ang
empty promises and omission. Corruption, impunity, complicity in war and hunger. Although meron siyang yung feeding program, sustainable ba yon kahit hindi na siya? Ano ba ang impact nun sa ating loans, sa ating multiplier of value effect? Pinapakain lang ba? Hindi ba natin binibigyan ng kabuhayan at na-quantify yung mga informal sector, fisher folks, pedicab drivers, taxi drivers? Ano yung gagawin natin sa kanila? Kagaya ito sa aking sinabi noon sa aking isang vlog. And the disaster response, ang advocates ng environment, fortification ng environment natin ay na-shock sa kanyang new normal, yung parang deal with it dahil sa mga sakuna na yan, normal na yan sa ating bansa. I think overall, maganda sana yung message nung nag-standing ovation na kulong niya or he will go after those who made substandard, whatever. Ang galing nang gumawa ng speech niya. Pero hindi masyadong nakita kasi kung ikaw ay wala ka nang bilib sa kanya, at ako rin, alam ko ang mga tao wala nang bilib sa akin, siguro i-quantify ko na initially, kasi last year pa yan last year pa, in fact, question yung flood control na yan. Dapat last year pa, alam mo na kung anong area yung mga substandard. Yung ipinakita ni Senator Marcoleta na walang mga bars ang flood control na yon, di ba? So, bakit mag-i-investigate pa lang kung sino yung mga substandard na gumawa ng flood control? My God, 3 years na tayo. Yun. At saka yung mga paaralan, ano ba yung areas na number of paaralan na yon at kailan uumpisahan na bids and awards na ba yon? Kasi ang tagal ng bids and awards na yan. Baka matapos na ang 2 years, wala na naman pang magagawa. Quantification ng ng bugon na yon, di ba naalala nyo? Yung bugon na yon, dapat quantify niya. Ito ba ay kasama dun sa hindi na isinama ni President Duterte noon dahil hindi pwede ang kaniyang weight doon sa rail? Dapat quantify niya yon, di ba? Yun ang mga quantification sana ng numbers, hindi lang statistics na 60,000. Ang nakakadismaya dun yung drugs, yung criminality, na ilang milyon na shabu na ilang 100,000 ba ang sinabi niya na mga nakuha. Sino ba yon at bakit hindi ini-publicize? At bakit walang mga drug lords? Bakit puro lutang? Hindi niya in-emphasize na puro mga lutang sa ocean yon. Hindi kaya yun mga recycled or talaga ba talagang mga shabu yun? Hindi ko in my normal mind na adult, hindi ko yung walang quantification ng mga statistics na yun. Kasi pwede naman kahit sinong agency i-consolidate lang yung yung mga figures na yon. Pero as to whether or not, halimbawa kung ako ay taga Leyte, alin dito ang may flood control, alin dito yung mga housing na yon, anong place na yon, at nang makita ng mga tao at makapag-react ang mga tao na nandoon na totoong merong halimbawa 1 million na ginawang housing projects. Ang alam ko lumipad yan dito sa housing project na ni-rehabilitate nila
ilang units lang ba yon dito sa may Tanawan area, pero those were the housing units which were put up during the time of President Duterte. Ang ating data po na nakita, ang sabi lang 90 lang na project out of the 6 million. Hindi ko nga alam kung yung project na yun, halimbawa project 1, ilang thousands of housing unit ba yun at saang area, diba? At saka ilang million ang allocated na budget for that. So maybe tama nga si Risa Hontiveros, kung minsan ito si Risa tumatama na lack of substance ang kaniyang sinabi and concrete plans. As regards doon sa may implementing rules na ba yun, bakit hindi pinababa yung implementing rules na yun bago yung SONA, yung tungkol sa may mga cancer, sa may mga kidney, dapat siguro nakaskade yun before niya sinabi, di ba? Para hindi naman masyadong questionable na papogi points lang yung kaniyang ano. As regards he will go after the criminals, so, ano ba yun? You act whatever you preach, you walk your talk. Meron na ba talagang ipasok ng mga malalaking kriminal? Bukod doon kay, sino ba to? Yung recent na pinabalik dito na deport. So, galing East Timor. At saka, si President Duterte ba, criminal na ang classification niya. Yun ang mga dapat na clarify niya sa kanyang SONA. Although, maganda yung pagkagawa kasi nga Tagalog, pero tama ang mga critics niya na wala siyang perfect or quantified plans to jibe with those assertions and claims. Thank you for listening up to the last moment. Pasensya na po kayo at ang aking props po ngayon, I hope beyond tomorrow. I don't know, Filipinas, ang atin nilang siguro magagawa ay tayo ay mag-hope na may mangyari sa the next 2.5 years. Parang ang tagal-tagal pag inisip natin, my God, for another how many years pa, ganito talaga ang ating madadama sa ating leadership ngayon. Sana with the Supreme Court na nagsettle na doon sa impeachment, ang mga senador ay magtrabaho na rin at matapos na rin yung mga circus dyan sa House of Representatives. Thank you for listening, subscribing, commenting.